natin pasok din talaga to sa metagame. So that could be the option. At yun, ayan na nga, lumabas na si Bruno at ninakaw na rin ang Cho. Ang tanong dito, mag-Cho M4 skin ba ang Onyx? Pwede. Actually, maganda ang animations ng maganda animations. At saka magaan, di ba? So, let's see. Pero instantly, Martis ang kanilang kukunin para sa Echo. Maybe sa ngayon, baka i-consider na ng Echo na kumuha na ng... Oh, okay, Terizla muna. Oy, Antipolos Pride, Carl. Grabe, batang Antipolo, sumasaklolo pala to si sa mga hip-hop no? Grabe. Kabilang pala to sa mga Rizalians. Shoutout sa mga Rizalians. Ikaw din Rizaleño. Rizaleño. Rizalians. Halatang hindi taga-Antipolo. Pag malapit ka nga sa Maynila, Antipolo Club Manila ka lang. Diba? Ito, si Wolf, tried and true. Laking Antipolo. Pinangonan. Pinangonan's finest yan. Antipolo ba rin ba yung Bingano? Hindi. Magkaiba na yun. Magkaiba na pala yun. Isa din akong Riza. Ay, si Cho. Si Cho. Paano po yung Cho? Paano yung sapak ni Cho? Shunpo nga. Isa pong Shunpo. Shunpo. Kuya, please. Shunpo lang. Isang Shunpo lang. Ayan. Thank you, Kuya. Okay lang. Nagtampo si Kuya Cho. X-Borg ang magiging pick ng Onyx dito. Ilang beses din nating nakita ang X-Borg. Mukhang sumisikat na naman ang para tayong bumalik ng Season 7. Yeah, kapansin-pansin din na mga suppressed heroes ang inalis na kagad. Sinunod na nila dito ang isang Franco na isa rin sa mga naging priority heroes ng kupunan ng Echo rito na alam naman natin kung gaano kalupit si JP gumamit nito di ba? Ay, isa pa to eh. Sikat din dot. Si Idol of Nation. Ay, Pogi. Echo daw. Ay, isa pa po. Pa-confirm lang po ng inyong sinabi. Ano po yung nasa kamay niyo po kanina? The Classic. Oo. Raplesa mga kaibigan. Ang dami nating guests ngayong araw kanina nandito si Doggy. So ngayon parang every team merong malupitang supporter doon sa crowd. Pati si Miko Phobia kanina na doon para sa Smart. Yup. Sa mga classics. Uy, maganda yung band dito ng Gort. And of course, the Gort is used na ngayon laban sa isang Valentina dahil lamang lang siya dun sa may laning stage. Maybe kailangan ng Nuke Mage ng Onyx siguro, mga Farsa or Eve. Wolf, pag-uusapan natin yan maya-maya lamang pero may 2-0 din sa side ng mga Onyx. Tama bang ang term kung tatawagin natin Onyx Girls? Hindi ko alam. Tanongin natin si Jumps later. Mamaya, tatanungin natin. Kailangan kasi tama ang labeling. Tama. Baka may branding. Baka may branding. Di ba? Pero iniisip ko dito, di ba? Kung maalala nyo, yung Season 9, Baksha ay isa rin sa mga pinapriority. Pero tama ka nga, Wolf. Farsa munang unahin nila para kahit paano may sagot na sila kung anumang marksman ang ilalabas dito ni Benny. And nakita nga natin, bumibilis na ang ating draft. Brody ang magiging marksman ni Benny Cutie. And looking at the stats na nasa screen natin ngayon, ano ba ang mga major differences na pwede nating ma-expect, Wolf, para sumaglit lang In terms of composition na lang ang ating tignan. Siguro kailangan talaga ng frontliner para sa Onyx. So, para mag-start sila ng teamfight nila. Malakas yung teamfight nila with Farsa and X-Borg. Pero parang yung jungler na hanapin mo dito, yung kayang sumabay sa Martis, at the same time, Taki. So, back siya siguro. Pero syempre, knowing Ryzen, baka mag-land slot na tank siya. Diba? Parang semi-tank. Ganun niya kasi, or semi-tank. Tama. Yung naka-endless battle o kaya naka-Thunderbelt. Yun yung mga malupitang na semi-tank slot. Ay, tama. Semi-tank slot. Semi-tank slot na madalas din nilalaro ni Ryzen. Kapag si Ryzen na naglalaro, maiisip mo talaga yung hero na yun. Kasi siya yung isa sa mga nagpauso. Kung hindi man literal na siya yung nagpauso. Taga-etibak pala to si Ryzen. Paano nang silang? 80 bucks. 80 bucks. Diba? Of course. Mga shoutout sa mga taga-Ansnat dyan at Rookab. Bacoor. Okay. Diba? 80 bucks. 80 bucks. Bacoor pala yun. Pero again, exciting to see na itong Lancelot ay muling mahahawakan ni Ryzen. Kahapon nagamit niya rin ito and doon nga lumabas yung hybrid
na assassin na Lancelot na ito. Pero yung audience grabe, prediction, no? 58% para sa Onyx. Ang ating audience prediction na brought you by our official telco partner, which is Smart. Na grabe, ang world champions ang usapan natin dito. Yep. Pero ang audience ay naniniwala na Onyx ang makakalamang sa best of 3 na to. Malapit na magsimula ang game number 1 of this best of 3. Ano ba may expect natin dito sa early game? Early game. Should be fast para dun sa Lancelot. Alam naman natin, mabilis siya. Pero yung Martis, ang gusto ko malaman dito is ano yung naging choice ni Mr. Carl Tizzy. Ang chika sa atin ngayon ay nag-damage build ulit siya. So, ang kakailangan dito na pwedeng expectations ay gumawa ang play ng Echo para makipagsabayan when it comes to kills. At nakikita nga natin no, na mukhang nakakilling spree nga si Idol Carl na magagamit din niya maya-maya lamang. Kung babalikan natin ang first performance niya in this Martis ay nakapag-snowball siya. Umabot ata ng 5-0 or 6-0 ang kanyang stat line during that time. Yeah, sobrang linis at naging maganda talaga ang naging performance ni Carl Tizzy. Pero may mga pag-amba ng ginagawa dito si JP. Gusto ko yung yung pagiging aktibo ni JP at ni Sanji. Early stage pa lang parang ready na silang isang gala yung kanilang mga katawan. Alam mo naman, kapag nag-aaurahan, minsan may kailangan na angasan. Pero ngayon si Ryzen hindi pa naman level 4 ang ating mga junglers at 30 segundos pa bago lumabas ang pinakaunang pagong. Yep. Sino bang nakakalamang pagdating sa first turtle fight dito? I guess kasi meron kang X-Borg, malaki yung advantage nun. Pag nag-level 4, though, itong si Sanji, pwede niya siyang kumopya ng isang crucial na ultimate. So, ito yung gagawin nila, yung switch, kung saan dun sa wave na malapit dun sa may turtle, siya yung sasalo. At aalis dito si Sanford. Or mag-share sila, apparently. No. So, gusto nila makakuha ng level 4 doon sa kanilang Valentina kasi ito yung pangsagot nila doon sa may ultimate nga naman ni ni Gem, I mean. At sisimulan na nga ni Carl Tizzy ang turtle. Pero tatlo ang nasa side ng Onyx. Medyo delikado ata ito para sa two-time world champion na si Carl. Pero nandiyan na si Sanford at Sanji. Tulad naman na sinabi mo ay level 4 na ang Valentina. Good decision din na ni-reset ni Carl Tizzy itong turtle na ito. Pero ngayon, may pagtalon kagad para sa kupunan ng Echo. Andun na rin yung loss insanity para kay Sanji. Habang si Yoshino at si Gem ay aatras na nga rin muna. Pero si Ryzen ay hindi dito. Merong Feather Dust mula sa Super Prince. Pero si Ryzen pa rin ang makakuha ng unang turtle na ating game. TP out. Pero ngayon, si Ryzen na naman. Mission impossible. Si Ryzen, umalis na lahat ng mga tropa niya. Pero ang sabi niya, atin to. Oo. Nakakagulat yung ginawa dito ni Ryzen. In fact, pwede mo baka siyang pwede mong pagalitan kung coach ka, di ba? Kasi parang na-late siya na dumating. But I think yung Onika, maganda yung understanding nila dun sa nangyaring clash there. Kasi ginamit na nung Echo yung lahat ng mga spells sila. Penalty zone, tapos yung ulti ni Valentina na kinopya niya yung sa X-Borg. So, technically speaking, ang Echo ay wala ng team fighting tools afterwards. So, ang ginawa na lang ni Ryzen, tinake advantage niya yung pagiging Lancelot at nakuha pa niya yung parang 50-50 na lang niya. Knowing na wala ng stuns para sa Echo afterwards at wala ng team fighting tools, parang nagkaroon siya ng konting leeway at nag-pay off yung kanyang pagiging yung kanyang gamble dun sa time na yun. Hindi man nakakill doon si Super Prince ay maraming natikman na feathered airstrike ang gold laner ng Echo. Pero mukhang magkakaroon na ng small exchange dito sa mid lane. Pero galawan lang, pakitaan lang ng skill. Gaganda ng mga skill eh. Nakakagulat yung mga ganung dash in ni Ryzen eh. Alam mong kukuha talaga eh. Pero again, good decision para sa kanya nung umatras. Ito yung sinasabi niya nung nasa interview eh. Medyo nawalan lang kami ng disiplina nung panahon na yon. Yung laban nila against sa RSG kahapon. At ngayon, mararamdaman natin, unti-unti nilang binabawi ngayon yung about sa disiplina and about doon sa mga engagements na ipinapatalo nila. Pero katulad ng kahapon, no, umabot ng 8 minutes before our first blood, and to think Echo ang kanilang kalaban ngayon at hindi pa tayo nakakita ng unang dugo sa laban na to ay talagang medyo weird para sa akin kasi nasanay na ako sa Echo Express na 30 seconds pa lang may patay na. I guess dahil dun sa fact na hindi nila nakuha yung first turtle. Alam naman natin kapag nakuha mo yung first turtle kasi meron ka ng extra shields and Echo, lagi nilang tinitake advantage na yun. Dun sila dire-diretso. And by the way, so I take note na hybrid nga ang choice ngayon ni Ryzen. Going for the Molten Essence first.
And si Carl TZ, ganun din. Kung papansinin natin, may aura din yung kanyang Martis dito. Uy, pero nasinimula na kagad ng Echo yung bakbakan na ito. Sanford. Wow! At nabitawan yung penalty zone. Kaya lang apat na members mula sa Onyx. Ang kanyang sasalubungin doon, Yoshino with a kill. First blood para sa kanila. At magandang pag-box out mula kay JP at na-secure ng Echo yung second third ng ating game. Turtle for the first blood. Wolf, sino bang nakakalamang sa mga ganong klaseng exchanges? Actually, even. Kasi si Sanford yung nabigyan doon. So, para sa Echo, hindi ganun kaganda na yung kanilang XP laner ang kinailangan magsakripisyo. Good thing is, na-secure nga nila yung Turtle. So, para dun sa Echo, happy na sila dun sa fact na nakakuha pa rin sila ng Turtle. Yun nga lang, ang ganda na ginawa dito ni Ryzen. Invasion is real. Oo nga, parang kinalbo ang jungler ni Carl, ang jungle rather, ni Carl TZ. Pero mukhang yun din naman ang balak ni Carl dahil paangat na siya sa may bandang orange buff. Pero bantay sarado ni Yoshino. Mid lane ang hanap. Super Friends! Oy, Na-cancel ni JP! Grabe yung Flicker Tyrant's Rage pero naging sapat yung panahon na yon para mabasag nila yung gitnang tore and it opens up yung purple and orange dito ng Onyx Philippines. Mas magiging mahirap ito para sa kanila. Ngayon naman, si Nets ang punterya. JP nakakonceal pero hindi nila itutuloy ang dive sa Bruno. Yeah. Okay, so yung decision dito ng Echo, interestingly, ay mag-focus na lang dun sa mga objectives. At kinocommit nga nila yung kanilang Tyrant's Rage para lang ma-zone out yung Onyx. At zone out lang at yung penalty zone nila, pang penalty zone out lang. Wow, Yoshino with a Shun po, pero mukhang siya pa ang magbabayad. Oh my gosh, grabe. Actually, i-comment natin yung effort niya doon na iwasan yung Tyrant's Revenge with a Shumpo, nasipa niya Way of the Dragon, kaya lang hindi na siya makaka-follow up kasi alam niya na maraming tao sa Echo doon eh. Yun yung minsan na kinakagat ka pabalik kapag masyado ka ng pogi. Ayun, yun Kasi pala yun. pogi play yun eh. Yung Shun po, iniwasan mo yung yung stun tapos sipa agad. Counterplay sana. Kaso ayun nga, nasobrahan ng pogi. Yun nga lang, no. Pero again, parang sinabi dito ni Yoshino, pre, tumakbo na kayo. Ako na, iwan nyo na ako dito. Parang sa mga horror movies. Diba? Ganun ba yun? Gagawin mo ba para sa amin yun, Burrito? Oo naman, siyempre. Kaya mahal ka namin eh, Ay! Yoshino! Inuulat na talaga amin that Flicker Way of the Dragon. Habang apat ng members ang sasabayin ni Sanford dito. No way! Grabe yung Michael. No way! Pero may Flicker din. And Lost Insanity na isasagot ni Jem. Nice effort para kay Sanford. At dahil doon, open na naman yung Turtle para sa Echo. Sanford para sa Turtle once again. Yan ang trade na nilalaro ng Echo at may 1K gold lead na ang mga Orcas. Wow, interesting yung... Wait lang! Sumagot dito ng Flicker and Sandy with a tippy. Benny Cutie naman ang linis ng mga naganap. Hindi na niya kinumpleto yung sipa. Oh, man! That was actually a copy the Way of the Dragon. Echo, focusing on objectives first, tapos nagpapunish na lang. At kaya naman mataas yung gold nila ngayon kasi nakakuha sila ng mga Tori, nakakuha sila ng mga Turtle. What they're doing is, sinak-sacrifice sila si Sanford actually. Yung kanyang ginagamit na penalty zone, pang zone out ng mga members ng Onyx, at the same time, pang force ng mga ultimates. So kung papansinin natin, pag wala na yung last insanity na available para sa Onyx, ang laking bagay agad nang nawawala sa kanila when it comes to their team fight. Oh, at nakikita talaga natin na willing naman si Sanford. Sige, okay lang, 0-2 ako pero lamang ang aking team. Yung sacrificial play na nakita natin mula kay Sanford ngayon ay nagbibigay din kay Benny Cutie ng spasyo para makapag-push at para makapag-farm. 2-0 para sa bagyong Benny. Ryzen papasok ng bagya, nahuli. Uy, Tyrant's Revenge sa Tyrant's Ray. Super Prince dito ay maganda ang distansya na kanyang pinapakita. Yoshino yung makakatakas. Carl TZ nakatago lang pala doon sa may pixel boost. Pero okay lang daw siya. Low kill score game, no? 2-2 ang ating kill score for a 8-minute game. Katulad lamang na napanood natin sa Onyx versus RSG kahapon ay matagal man ang laro ay medyo ang baba ng ating kill score. Pero in terms of objectives, Wolf, ang taas ng ating palitan. Yep, and that's Echo. Just prioritizing yung mga important na mga objectives. Like the mid lane turret, ito yung pinakamataas talaga na value dahil may access ka dun sa Turtle Pit na mas madali at pati na rin sa Lord Pit. Now, yung sa may top lane naman and bottom lane, nakuha din nila yung tier 1 turrets doon, which also means na tataas yung gold nila para dun sa mga members na mga support in nature. For example, itong Kufra, kaya itong si JP ay may immortality na dahil may extra gold sila mula dun sa mga objectives na yun. And sa ngayon, mukhang naghahanap sana ng play ang Echo pero kinancel nila ang kanilang call sa may orange buff ng Onyx. Feathered Airstrike na gamit para mag-clear at ang Lord ay nandyan na rin. This is the first Lord of the game. Hihilain na ni Carl TZ.
papunta sa side ng mga Orca. Medyo malayo si Nets dito. Uy. Ko-contest pa kaya ang Onyx? 5 miyembro mula sa Echo ang nakapwesto dito sa unang Lord ng ating game. Pero makikita nila itong si Jem. Sanford, grabe inuubos kagad yung Firaga armor at mahirap ito para kay Jem na sumabay. Kalahati yung buhay ng Lord pero nandun yung Piracy, penalty zone nilgamit ng Aren habang si Jem naman flicker. Si Ryzen na may ibig sa tatlo. Torn apart memory pero hindi inabutan itong si Jem. Pero tuloy-tuloy Si doon Nets. sa may taas. Si Nets. Itong si Nets. Kailangan nilang pigilan to. Oh my goodness! Makakainip pa ata si Nets. Sanji ngayon mukhang papagsak pa with the outplay. Nakikipagsabayan dito itong si Nets. Yung mga No sipa way! at mga No way! ganda, pero may ipit siya sa tatlong members mula sa Echo. Wow! Wow lang talaga, Nets! Ginagawan ng paraan ang mga problema ngayon ng Onyx. At nakita niya, pag naiwan sa kusina ang isang Bruno, Grabe. napakasakit ng damage. 700 per hit dun sa mga tore. Napansin naman natin. Tapos, kaya pang makapag-eliminate ng mga heroes ng Echo. At kung iisipin natin, lamang yung Echo ng 900 gold. Pero dahil nawalan sila ng inhibitor, yung lane sa may top lane ay naturally papabor na ngayon sa Onyx. And ang ano dito ay level 1 Lord to na madaling matutunaw ng isang Farsa composition na may X-board din. Para masulit ang Lord na to, kailangan makaisa o makadalawa o mas okay pa nga kung maka-inhib ang Echo. Pero mukhang magpo-focus muna sa Lord ng Onyx. And ang pinagkaiba nito, permanent damage ang nangyari sa side ng Echo. Yeah, Exactly. kumbaga mapapaisip din ng Echo dito nun para sa mga 5v5 team fights kasi open yung top lane nila at kailangan nilang i-prioridad or bigyan ng prioridad yan kasi nakita natin yung split push na ginawa ni Nets. Pwedeng maulit yun. And item check, hatid ng FWD, Life Insurance. Ano bang nagpapasakit dito kay Nets? Naka-Malefic Roar na kasi. Kaya pala. Tapos naka-Haas Clause na rin na nagdadagdag ng sustain. Talagang hirap patayin nito ni Nets. Even in a 2v1 scenario, inamuntikan pa yung isa kung dito pating sila, Carl. Every time na pa-isa-isa kayo dun sa isang Bruno, lugi talaga. Kailangan talaga buhos. And sinasabi natin sa Keys to Victory na kailangan mag-watch out dun sa mga flanks ni Sanford. Unfortunately, yung hero niya hindi masyadong pang-flank. Medyo pang front to back. Etong Terizla, siguro yung pinaka-flank na niya kapag naagamit siya ng flicker with the penalty zone. But technically speaking, hindi siya masyadong problema para kay Nets. Ang kailangan lang gawin dito ni Nets ay gumamit ng kanyang Purify or kung sakaling gusto niya magtipid, daanin na lang sa positioning. And the thing is, may frontliners naman ngayon para sa Onyx. And looking at our gold lane matchup, talagang ito yung kailangan nating panoorin as we enter the late game. Dahil parehas late game insurance ang nakikita natin sa Echo at Onyx kung saan may Brody versus the Bruno. Pero mukhang nauna yung BR, yung simula ng pangalan. Yeah. And gusto ko lang sabihin dito. Sino yun? Sino dun sa dalawa? Wait, napaisip din ako. Pero going back na sa sinasabi ko, no, gusto ko lang sabihin na parang hindi mo maramdaman, no? By the way, a debut game ni Yoshino at ni Jem dito sa araw na ito. Pero hindi mo maramdaman yung jitters. Alam mo yun, kasi parang normal yun sa mga bago, di ba? May mga jitters talaga. Pero parang sobrang confident ni Yoshino at ni Jem. Mas nalo na si Yoshino. Oo. Si Yoshino nga, Tapak, sinasalo. good Hindi dadadge niya, Shun po, tapos may kasamang sipa. Pero tingnan natin kung magiging sapat pa yung mga ganong klaseng play as we enter our second Lord of the game. Luminous Lord na to, si JP. Medyo masakit yun. Napagamit na ng Tyrant's Rage. Feeling ko, go signal ito para sa Onyx na makipagsabayan. Walang setup. Pero yung Predators, like, look at that. 40% yung nabawas sa buhay ni Nets sa isang bagsak lang na yon habang si Ryzen versus Carl TZ, jungler to jungler, at si Jem ay may ipin dito pop yung kanyang immortality. Meron pa naman siyang losses sa ating pantakas habang yung Feathers ang nagamit na rin ni Super Prince. Marami ng mga nagamit ng mga ultimates dito, both parties. Pero si Ryzen ay nandun sa may bandang itaas at nag-aantay lamang. Perfect angle to find a possible steal. Nakanakaw na kanina ng Turtle. Ang tanong ngayon ay makakanakaw nga ba ng Lord? JP might be in trouble. Yoshino, pinoprotektahan lamang si Nets pero nangangalahati na ang buhay ng Lord at si Sanford. Nahanap na niya si Ryzen.
Ito lang ang kailangan niyang gawin eh. Guluhin at pahirapan na itong si Ryzen na makalapit. Pero doon si JP, Tyrant Station gamit niya. Pedro Dres mula doon sa may bandang likuran. At si Sanford rin na penalty zone na nga rin. Sipa mula kay Yoshi na patay si Sanji sa pagkakataon na same with JP. Umuunti-unti na Sanford! nga pero makakabawi din. Nessie mamamatay ngayon si Carl TZ. Mawawala na Sanford sa likod! Si Ryzen at sumabog dito. Isa pa! Oh my gosh, First 4 game. members. Mag-isa na Tumama. lang. Or I mean, isa na lang. Ang kailangan nilang habulin dito, Sanford versus 3. Pero tingnan nyo sa may bandang itaas, may Oh. ginagawa si Ryzen. Exactly. Nako. Tapos, pipigilan lang ni ano. Hindi ata nila gawin! Endable na ba ang sigaw ng Onyx dito? my God. Oh my gosh, hindi nila pa uuwiin. 7 seconds, 5 seconds para kay JP. At Is it over? nagbe-base lock na. Itong Sandy! si Ryzen. Onyx Philippines. Sandy! Hindi pa tapos. Oy! Hindi. Isisigaw na ang mahika ng Onyx. That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD.